Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, batas na makatutulong para maging globally competitive ang mga manggagawang Pilipino, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Enterprise-Based Education and Training Framework Act makatutulong din para tugunan ang mismatch job sa Pilipinas. Ekonomiya ng bansa, patuloy ang paglago. Gross Domestic Product ng Pilipinas tumaas sa 5.2% sa ikatlong bahagi ng taon ayon sa Philippine Statistics Authority. Naitalang mataas na bilang ng mga Pilipinong nagkatrabaho nitong Setyembre. Patunay na nagbubunga na ang socio-economic initiatives ng Marcos Jr. Administration ayon sa DOLE. Malacanang, tiwalang magpapatuloy ang magandang ugnayan ng Pilipinas at Amerika kasunod ng pagkapanalo ng nagbabalik at dating US President Donald Trump. At Bagyong Marce, bahagyang lumakas. Mga lugar na isinailalim sa signal number 4 na dagdagan. Una sa ating mga balita, pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang batas na makatutulong para magkaroon ng dekalidad na trabaho at maging globally competitive ang mga manggagawang Pilipino. Inaasahang tutugon din ito sa problema sa mismatch job sa bansa. Si Bien Manalo ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Bien. Tama ka dyan, Alan. Ganap ng batas ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang panukala ngayong araw. Ang Enterprise-Based Education and Training o EBET Framework ACA ay patunay ng hindi matatawarang dedikasyon at kontribusyon ng iba't ibang sektor sa pagpapalakas ng technical vocational education at enterprise-based training programs. Layo nito na matugunan ang job skills mismatch, mabawasan ang unemployment at underemployment at tiyakin na globally competitive ang lahat ng manggagawang Pilipino na handa sa anumang pagbabago sa labor market. Ang legislative milestone na ito ay nakaangkla sa adhikain ng pamahalaan na patatagin, ayusin at pag-isahin ang iba't ibang paraan ng enterprise-based training sa ilalim ng nag-iisang framework. Samantala, ikinalugod naman ng Pangulo ang positibong resulta ng ginawang labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa datos kasi ng PSA, tumaas kasi sa 96.3% ang employment rate noong September mula sa 95.5% sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Habang bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate mula sa 4.5% kumpara noong nakaraang taon. With this act, we will harness private sector partnerships to align our training programs with real-world industry needs. Sa pamamagitan ng EBET Framework Act ay mas magiging matatag ang ugnayan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagbibigay ng pagsasanay sa ating manggagawa na may kakayahang umangkop sa pandaigdigang pangangailangan at makabubuo ng mas maliwanag at mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Alan. Maraming salamat, Bien Manalo. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbubunga ng maganda para sa Pilipinas at Amerika ang nangyaring pagkakapanalo sa magiging pamumuno ni US President-elect Donald Trump. Nainiwala rin po ang Malacanang na manatiling matatag ang relasyon ng Pilipinas at Amerika. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas lalo pang titibay ang relasyon ng Pilipinas at US sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos.
Sa isang statement, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo kay Trump. Gayon din sa mga Amerikano sa kanilang tagumpay sa isang proseso na nagpapakita sa mundo ng kanilang values. Umaasa raw ang Pangulo sa pakikipagtulungan kay Trump kaugnay ng iba't ibang usapin na kapwa-pakikinabangan ng dalawang bansa na may malalim na ugnayan, magkaparehong paniniwala, pananaw at mahabang kasaysayan ng pagtutulungan. Umaasa rin ang Chief Executive na ang anyay matibay na alyansang ito ay magiging puwersa tungo sa kabutihan at landas ng kaunlaran at pagkakaibigan sa Pacific region at iba pang bahagi nito. Giit pa ng Pangulo na ang matibay na ugnayan na ito ay lubos na sinusuportahan ng Pilipinas sapagkat ito ay itinatag sa mga ideal na kapwa isinusulong ng US at Pilipinas, ang kalayaan at demokrasya. Kumpiyansa rin si Pangulong Marcos Jr. sa matatag na pamumuno ni President-elect Trump na magbubungaan niya ng mas maayos na kinabukasan para sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Tiwala naman si Executive Secretary Lucas Bersamin na magpapatuloy ang maayos na ugnayan ng bansa at Estados Unidos sa ilalim ng liderato ni US President-elect Trump, lalo't hindi maikakaila ang matatag na alyansa ng dalawang bansa. The Philippines and America have shared history and we have this desire for peace in this region. So I think the commitments will be followed through. Kumpiyansa naman si House Speaker Martin Romualdez na hindi mapuputol ang matibay na relasyon ng dalawang bansa kasunod ng pagkapanalo ni Trump. Tiwala rin siyang hindi matitinag ang nailatag ng ugnayan ng Pilipinas at US pagdating sa iba't ibang usapin. I believe that there will be continuity of economic activity, investments, and in the case of security and defense arrangements, we'll be having as much if not more support. Tiniyak naman US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson na walang magbabago sa pagitan ng dalawang bansa. Pero giit niya, marami pang agenda sa ilalim ng pamumuno ni US President Joe Biden. We're very excited to renew our coordinates with the Trump administration, between Trump and the President Trump and the Philippines. But also remember, in the United States, there's one president at a time. So until January 20th, we will be continuing to fulfill the Biden administration's agenda. We still have a lot on our plate, including some big visits and some important conferences coming up. So we look forward to finishing out strong and then starting out strong with the new administration. Nanalo si Donald Trump sa halalan bilang Pangulo ng Amerika matapos makakuha ng 292 electoral votes at nangako para sa isang malakas, ligtas at masaganang Amerika. Sa kanyang 26 na minutong victory speech, pinasalamatan niya ang mga taga-suporta at binigyang diin ang kanyang plataporma, lalo na sa immigration reform. Isusulong din daw niya ang America First ideology. Nagkaroon si Trump ng mahigit 72 milyong boto, ang pinakamarami sa kasaysayan ng isang kandidatong pangulo. Nagsilbi bilang 45th US President si Trump mula 2017 hanggang 2021 at nakatakdang magbalik sa White House matapos ang kanyang muling pagkapanalo. Formal na ring nag-concede si Kamala Harris at pinasalamatan ng kanyang mga taga-suporta at kinilala ang resulta ng eleksyon. Mula PTV, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Nag-intensify o mas lumakas pa ang bagyong Marce habang papalapit sa northeastern Cagayan. Huling nakita ang mata ng bagyo sa layong 115 kilometers east ng Apari, Cagayan. May tagal na lakas ng hangin na 175 kilometers per hour at pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Signal number 3 sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Abra at Ilocos Sur. Signal number 2 po sa northern and central portions ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province at Ilocos Sur, northern portion ng Ifugao, Benguet at La Union, habang signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Ifugao, Benguet, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya sa northern at central portions ng Aurora at sa northern portion ng Nueva Vizcaya o Nueva Ecija at Zambales. Pinag-iingat ang lahat ng mga nasa nabanggit na lugar, partikular na sa banta ng storm surge sa mga baybaying dagat ng Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Bukod dyan, ang lawak ng bagyo ay nakikita na pwedeng umabot mula northern hanggang central Luzon.
Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa, asahan na ang mainit at maalinsangang tanghali hanggang hapon kung saan mataas ang tsansa ng pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa red alert status ang bansa. Ito'y sa harap pa rin ng banta ng bagyong Marce, partikular na sa mga bayan ng Regions 1 at 2. Batay sa inisyal na bilang, hindi bababa sa 250 ang mga pamilyang apektado ng bagyo. Kasalukuyang namamalagi ang higit 200 pamilya sa mga evacuation centers. Nasa ilalim naman ng preemptive evacuation ang halos 300 mga pamilya sa Region 2 at Cordillera Administrative Region. Kansilado rin ang mga pasok sa paaralan ng 124 na mga bayan sa bansa, habang 6 na lugar naman nag-abiso na ng work suspension bilang pag-iingat sa epekto ng bagyong Marce. Dahil dito, activated na ang 12 NDRRMC response cluster ngayong araw, habang 3 naman ang naka-standby sakaling kailanganin. Nakapreposition na rin ang kanilang mga search, rescue and retrieval team sa buong Northern Luzon sa harap ng banta ng bagyo. Tiniyak ng Department of Agriculture na gagawin ng pamahalaan ng lahat para agad na makabangon ang sektor ng agrikultura na lubos na naapektuhan dahil sa mga kalamidad gaya ng El Nino at magkakasunod na bagyo. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Clazel? Yes, Princess, pasisiglahin ng Department of Agriculture ang sektor ng agrikultura at sisikapin na makabangon mula sa epekto ng El Nino, magkakasunod na bagyo at African Swine Fever. Yan ang binigyan ng DA matapos bumaba sa 397 billion pesos ang produksyon sa sektor ng agrikultura at pangingisda sa ikatlong quarter ng 2024. Katumbas ito ng 3.7% na kabawasan kumpara sa 412 billion pesos na karaang taon, parehong panahon. Ayon kay DA Secretary Tula World Jr., bunso dito ng magkakasunod na sabarang panahon kung saan apektuhan ang produksyon ng Maraming salamat, Clazel Pardilla. Cagayan Valley DRRMC iniutos ang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga nasa bahain at landslide-prone areas dahil sa banta ng bagyong Marce. May balitang pambansa si Oliver Bakay ng Philippine Information Agency. Dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa Northern Luzon ay lubang malambot na ang kalupaan na maaaring magdulot ng pagguho ng mga lupa at mabilis ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Dahil dito'y naglabas sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng kautusan sa lahat ng mga local DRRMC na magpatupad na ng preemptive evacuation lalo na sa mga nasa gilid ng Cagayan River at mga bahaing lugar, gayon din sa mga nasa mga bulubunduking lugar. Lagi po natin pinapaalala sa ating mga local counterparts sa mga different local DRRMOs na i-priority itong preemptive evacuation, lalo na medyo malakas ang mga dalang ulan at hangin nitong si Bagyong Marce. Sa ngayon ay mahigpit na minomonitor ang mga lugar na dinaanan ng mga bagyong Christine, Julian at Leon dahil sa banta ng bagyong Marce. Ang bayan ng Kalayaan sa Cagayan at ang coastal communities sa Isabela at ang iba pang bahagi ng Cagayan Province ay patuloy na nakakaranas ngayon ng pabugso-bugsong katamtaman hanggang malalakas na ulan at hangin. Dati agdama, dito na tayo napit sa apo, dito pulo iti angin, kino na ito masabayan na iti todo, ken direktor mo din, iti palong iti baybay. Sa aking likuran ay ang Pinakanawan River, isa sa mga tributaryo ng Cagayan River. Ito ay binabantayan sa ngayon dahil kung ito ay aapaw, maraming lugar na dito sa lungsod ng Tugigaraw at sa iba pang bahagi ng Cagayan ang maaari ng mabaha. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Project Agapay, inilunsad sa isang barangay sa Calbayog City na layong tulungan ang mga nasalanta ng bagyong Christine. Si Suzette Pretencio ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa.
Dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa Northern Luzon ay lubang malambot na ang kalupaan na maaaring magdulot ng pagguho ng mga lupa at mabilis ang pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Dahil dito'y naglabas ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng kautusan sa lahat ng mga local DRRMC na magpatupad na ng preemptive evacuation lalo na sa mga nasa gilid ng Cagayan River at mga bahaing lugar, gayon din sa mga nasa mga bulubunduking lugar. Lagi po natin pinapaalala sa ating mga local counterparts sa mga different local DRRMOs na i-priority itong preemptive evacuation lalo na medyo malakas ang mga dalang ulan at hangin nitong si Bagyong Marce. Sa ngayon ay mahigpit na minomonitor ang mga lugar na dinaanan ng mga Bagyong Christine, Julian at Leon dahil sa banta ng Bagyong Marce. Ang bayan ng Kalayaan sa Cagayan at ang coastal communities sa Isabela at ang iba pang bahagi ng Cagayan Province ay patuloy na nakakaranas ngayon ng pabugso-bugsong katamtaman hanggang malalakas sa naulan at hangin. Tati agdama, dito na tayo napit sa apo, dito pulo iti angin, kino na ito masabayan na iti todo, ken direktor mo din, iti palong iti baybay. Sa aking likuran ay ang Pinakanawan River, isa sa mga tributaryo ng Cagayan River. Ito ay binabantayan sa ngayon dahil kung ito ay aapaw, maraming lugar na dito sa lungsod ng Tugigaraw at sa iba pang bahagi ng Cagayan ang maaari ng mabaha. Mula sa Philippine Information Agency Region 2, Oliver Bakay, Balitang Pambansa. Susunod sa Balitang Pambansa, Gross Domestic Product ng Pilipinas lumago sa 5.2% nitong ikatlong bahagi ng taon ayon sa PSA. At Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi makadadalo sa APEC Summit sa Peru pero tutukan ang mga kalamidad o biktima ng kalamidad. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Balitang Pambansa. Sa isang malayang demokrasya, mahalaga ang pagiging bukas. Mahalaga ang partisipasyon ng bawat isa. Dahil karapatan ng lahat na makibahagi sa mga usapin at pagbuo ng mga batas para sa isang bagong Pilipinas. Congress TV. Tutukan ang mga sesyon ng Kongreso sa PTV at sa aming digital platforms. Kahit saan, kahit kailan, watch Democracy in Action. Congress TV. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Hindi makadadalo sa Asia-Pacific Economic Cooperation Summit o APEC si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Peru. Kinumpirma yan ni Communications Secretary Cesar Chavez. Paliwanag ng kalihim, prioridad ngayon ni Pangulong Marcos ang pagtugon sa mga biktima ng kalamidad matapos manalasa ang Bagyong Christine at pinaghahanda ang epekto ng Bagyong Marce noong November 2023. Huling nakibahagi ang presidente sa San Francisco, California sa USA. Mahalaga ang APEC sa mga lider ng bansa na nagsisilbing plataforma sa pagtalakay sa ekonomiya, kalakalan, seguridad sa rehiyon. Kaugnay niyan, itinalaga si Acting Trade and Industry Secretary Cristina Aldeguer Roque bilang Special Envoy ng Presidente sa APEC Leaders Week.
Ipinagpatuloy po ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig ngayong araw hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon. Hindi naman dumalo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na ikinadismaya ng mga kongresista. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela. Yes, Alan, sunod ng House Quad Committee ngayong araw. Kanina, bago pa man ang kanilang Samantala, mas naging maayos ang araw ng November 6 sa mga campus ng Capiz State University dahil sa Mental Rest Day para sa mga mag-aaral ng universidad. Si Alex Lumaque ng PIA sa Balitang Pambansa. Mas naging matiwasay ang araw ng Nobyembre 6 sa mga campuses ng Capiz State University dahil sa Mental Rest Day para sa mga mag-aaral ng universidad. Ang Mental Rest Day o Mahotaway Day ay nakasaad sa Memorandum Order na inisyu ni CAPSO President Dr. Efren Linan upang mabigyan ang mga mag-aaral ng oras na makapag-recharge ng kanilang mga sarili matapos ang mga pagsusulit at iba pang mga academic requirements. On this day, they can step back from the hectic pace of academic life and focus on rejuvenating themselves and connect with their support groups, whether it's their family, friends, or mentors. Thus, on Hamotaway Day, we encourage our students to spend the day in a way that best supports their personal renewal and health. Ang CAPSO ay may halos 23,000 na mga estudyante sa 3 campuses at 6 na satellite colleges sa probinsya. This Mental Rest Day gives you more time to rest and also spend time with my families and friends. It would be a great time to spend a me time for myself and to reinforce the lost energy I had in this past few years. I feel happy that our university gives importance in mental health and it gives us students a time to unwind and relax from all of our academics. Alinsunod dito ay ang direktiba sa mga faculty members ng universidad na iwasan ang pagbigay ng mga school-related activities bago ang Mental Rest Day. Ang isang araw na relaxation para sa mga estudyante 2 beses sa isang taon ay mensahe na rin ang pamantasan para sa mas komprehensibong mga serbisyo na kailangan sa ngayong panahon para mas mapangalagaan ang kalusugan sa pag-iisip ng sambayanan. Mula sa PIA Capiz, Alex Lumaque para sa Balitang Pambansa. Patuloy ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Patunay dyan ang naitalang pagtaas sa gross domestic product ng bansa na nasa 5.2% nitong ikatlong bahagi ng taon. Si Quenzel Bocobo ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Alan, base sa datos na ibinigay ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 5.2% growth ang naitalang paglago ng Philippine Gross Domestic Product sa third quarter ng 2024. Mayroon ding pagtaas ang gross national income na 6.8% at net primary income na may 19.3%. Sa ginanap na press conference ng Philippine Statistics Authority kanina, ipinaliwanag ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na ang average GDP growth sa unang 3 quarters ngayong taon ay 5.8%. Malapit na raw ito sa inaasahang 6 to 7% growth rate ng ahensya. Isa sa mga dahilan ng pagbagal ng paglago ng ekonomiya ngayon ay ang mga sakunang kinaharap natin tulad ng oil spill nitong Hulyo, El Niño season at mga nagdaang bagyo na nakaapekto sa produksyon ng ating agrikultura at paghinto ng ilang mga local services. Ganun pa man, binigyang diin ni Secretary Balisacan na nananatili pa rin tayong isa sa mga fastest growing economies sa buong Asia. The countries that have reported that their third quarter GDP growth rates will remain one of the fastest growing Asian economies. We follow Vietnam, which posted a 7.4% growth rate, and are ahead of Indonesia with 4.9%, China 4.6%, and Singapore 4.1%. Kung titignan ng taon-taong datos ng GDP rate ng bansa, makikitang tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng ating ekonomiya. Ang mga pangunahing nagtulak nito ngayon ay ang industriya ng wholesale and retail trade na nag-ambag ng 1.1 percentage points sa GDP.
Sinundan nito ng financial and insurance activities na may 0.9 percentage point, construction na may 0.63 percentage point at iba pa. Nagtala rin ng pagtaas sa dalawang malaking sektor ng ating ekonomiya. Mayroong 5% year-on-year growth sa ating industriya at 6.3% naman sa services. Sa kabila ng magandang datos, patuloy pa rin daw ang pagkilos para mapataas ng kasalukuyang administrasyon ang ating ekonomiya. Sa pamamagitan yan ng pagpapaganda ng ating turismo, pag-invest sa ating teknolohiya, implementasyon ng ease of doing business, palakasin ang ating labor workforce at marami pang iba. Yan muna ang latest dito sa PSA. Alan? Maraming salamat, Quenzel Bukobo. Samantala, nagbunga naman ng magandang resulta ang key socio-economic reforms at initiatives ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Labor Force Survey, tumaas sa 96.3% nitong Setyembre ang employment rate sa Pilipinas kumpara noong nakaraang taon na nasa 95.5% lang. Dahil dito nagkaroon ng karagdagang 2.2 million employed workers ang bansa. Sa kabila nito, bumaba naman sa 3.7% ang unemployment rate sa kaparehong buwan mula sa 4.5% nitong nakaraang taon. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, ito'y dahil sa mga socio-economic reforms at initiatives ng pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Tumaas rin ang bilang ng labor force participation rate sa 65.7% kung saan tumaas ang bilang ng prime working age individuals ng 1.1 million at mga kababaihan ng 1.2 million kung saan tumaas rin sa 55.7% ang bilang ng mga kababaihan sa workforce sa ating bansa. Samantala, tumaas ng bahagya ang underemployment rate sa bansa sa 11.9%. Ayon sa kalihim, ito ay positibong indikasyon ng maraming available na trabaho para sa ating mga kababayan. Dahil dito, tiniyak rin ng kagawaran ang pagkakaroon ng quality jobs para sa bansa katuwang ang mga pribadong sektor. Ipinagpatuloy ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig ngayong araw hinggil sa war on drugs ng dating administrasyon. Hindi naman dumalo rito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na ikinadismaya ng mga kongresista. Si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Mela. Yes, Alan, sunod-sunod ang mga aktibidad ng House Quad Committee ngayong araw. Kanina, bago pa man ang kanilang ika-10 public hearing, nagtungo muna sina Quadcom Lead Chair Robert Ace Barbers, Co-Chairs Bienvenido Abante Jr., Dan Fernandez, Stephen Paduano at iba pang opisyal ng Kamara sa Bills and Index Section ng Batasang Pambansa para magkain ng panibagong panukala na nabuo nila mula sa kanilang mga pagdinig. Yan ang House Bill No. 11043 o Proposed Civil Forfeiture Act na nagtutulak na mas mapabilis ng makuha ng gobyerno ang mga lupain na iligal na nabili ng mga dayuhan sa bansa. Kasabay naman ito, isang misa rin ang isinagawa sa Kamara para naman sa mga biktima ng umano'y extrajudicial killings sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang formal namang magsimula ang pagdinig ng Quadcom. Ukol pa rin dito sa mga issue sa illegal na droga at EJK. No-show pa rin dito si dating Pangulong Duterte, bagay na ikinidesmaya ng mga kongresista. Wala si Duterte, marami namang iba pang resource speakers na humarap sa pagdinig at inaasahan nating bawat isa ay sasalang sa masusing interpelasyon ng mga kongresista. Alan? Maraming salamat, Mela Lesmoras. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.